pagpapala mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Amen. Muli po, bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Ayan. Tunay nga po napakabuti po ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sa kabila ng pagkukulang na nagagawa natin ay tunay nga napakabuti ng ating Panginoon sa lahat ng mga bagay. Amen po ba? Amen. Ayan. Gamitin po natin ang ating mga kamay at ating mga boses upang itaas sa tawitan po ang ating Panginoon. At inaniyahan ko po ang lahat na batiin po ang isa't isa na may ngiti sa kanilang mga labi at galak sa kanilang mga puso. Amen! Hallelujah! Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, pinagbabago
Panginoon sa umaga nito. Nagdamig po natin ang presensya ng Panginoon na kasama natin sa loob ng bahay-sambahan na ito. Yes, Jesus. Yes, Lord. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Mapagkailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y lilikha, sadyang para sa'yo. Lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran. Ang siyang nais ko, maging kagalakan sa puso mo. Minsan pa sabihin po natin, O Panginoon, yes, Jesus, pinupuri kita. Ako'y narito, Panginoon. Yes, Lord. Upang sambahin ka. Mapagkailanman tunay kang itataas ka, Panginoon. Yes, Lord. Sa aming buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha. Sadyang para sa'yo. Lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran. Ang siyang nais ko, maging kagalakan sa puso mo. Minsan pa ako'y nilikha. Sadyang para sa'yo. Lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran. Ang siyang nais ko, maging kagalakan sa puso mo. Maging kagalakan sa puso mo. Maging kagalakan sa puso mo.
gantimpala ng Panginoon o may mga pagsubok sa buhay ay malaya po natin ihayag sa kalagitnaan upang magbigay ng encouragement sa bawat isa. Open po ang harapan para sa matutuo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw na ginawa niya sa bawat isa sa ating ganun din Panginoon sa pangangailangan namin sa araw-araw ay talagang nariyan si Lord upang magbigay ng bawat pangangailangan sa amin. Nagpapasalamat rin ako sa buhay at kalakasan ng pamilya ko na patuloy na pinagkakaloob niya. Pagkabat may karamdaman ay patuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Nagpapasalamat ako nung nakarang linggo kay sa Lord dahil yung lakas at kagalingan na patuloy niya pinagkakaloob sa amin. Dahil ilang linggo na rin kami sinusumbong ng UTI. Pero patuloy lang na kasi yung asawa ko, hindi ko alam kung magpapasalamat ako kay Lord o kasi ginamit niya yung sakit na UTI para tumigil na yung bisyo. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil hindi na siya tumitikim ng alak kahit hindi siya makatulog. Purihin ang Panginoon dahil ginamit niya yung sakit na yun para maalis na natuluyan yung pag-iinom niya. Kasi pag hindi siya nakatulog, talaga hindi na may iwasan na tumikip ng alak para lang makatulog. Yun ang ginagawa niya patulog. Pero purihin ang Panginoon dahil ginamit niya yung sakit na sa UTI para tigilan niya na yung alak. At nagpapasalamat ako kay Lord sa natapos na training, talagang masakit sa ulo, stress, dahil maraming kailangan na ganito ang gawin mo, ganito ang kulang ninyo. Maliban doon, maraming report, maraming workshop na talaga dapat namin isubmit na mura-urada. Kaya sa 3 araw, kailangan matapos natin yung strategy plan, action plan, kung ano-ano pang kailangan na po. Kaya, puri na Panginoon dahil nakakomplete kami. Siya ang nag-guide sa amin at nagbigay ng talento na nagpumula sa Kanya. Ulong sa umagang ito, sa Diyos ng Kapatid. Praise God. Salamat sa buhay na ito, Puri ng Diyos. At ako naman ay panalangin ko na huwag mo nang ganito ng Diyos yung sakit, karamdaman para maka-recover. So, ako ay nagpapasalamat din sa ating Panginoon dahil tunay nga ang ating Diyos ay napakabuti na sa pagbibigay niya ng lakas, no? Tunay nga na sa mga biyahe ko, Biyernes ng gabi, umalis ako at nakabalik agad ako ng balikan. So yung pinagpasalamat ko sa Panginoon, una-una yung pag-iingat, no? Talagang napakabuti ng ating Panginoon, no? Balikan, Manila, hindi rin biro yung biyahe. At pangalawa yung kalakasan, sabi nga nung aking pasahero, tatay ang tawag sa akin. Sabi ko, kuya lang, huwag mo ng tatay. Pero talaga hindi na mapigilan. Obvious na obvious. Sabi niya, mabuti kaya niyo pong magmaneho na walang salamin. Ay, sabi ko, biyaya ng Panginoon, no? Talagang napakabuti ng Panginoon dahil yung vision na pinagkakalog niya sa akin. Dati, nagpasalamin ako nung nasa Saudi ako, nagpasalamin ako pag nagbibiyahe. Pero yun nga, napansin ng pasahero ko kagabi,
nakapag-drive pa ako ng walang salamin. So talagang pinilit ko na wag magsuot ng salamin kasi nga istorbo nga eh. Pero yung sa biyaya ng Panginoon, nawala yung ano na yun, panlalabo. At pati nga sa messages, nababasa ko pa rin. Napakabuti talaga ng Panginoon, no? Ganun ang kanyang patuloy na pagbibigay. At isa pang pasalamat sa Panginoon, yung biyaya, no? Talagang ang hindi ko makalain na makakabiyahe ako ng Biyernes, sabi na sa akin ni Neneng, alis ka, wala kang pasero, dadalawa lang ang pasero ko. Pero habang tumatakbo ko, napuno. Talagang sabi ko nga, wow, praise God, ayos mga bagahe nga ang karga ko eh. 2 tao lang nga sa ko, pero puno-puno ako ng bagahe. At pabalik, yun nga, may nag-arkila naman magkasama ng isang pamilya. Kaya sabi ko talaga tunay nga ang biyaya ng Panginoon ay napakasarap pa. Laging nandyan. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagkilos niya sa aking buhay, sa aming pamilya, sa aming mga pangangailangan. At talagang sabi ko nga kagabi, dapat hindi na ako nag-drive eh. Hindi na ako dapat nagmamaniwa ng ganito. Wala nang tulog-tulog. Sige ko yung balikan. 2 oras sa parko, 2 oras papunta ron, 2 oras pabalik. So, gano'n lang. No? Sabi ko nga, Lord, thank you sa kalakasan na to, pero parang naabuso ko na rin. Kaya sabi ko nga, yung pahinga-pahinga mo lang paminsan-minsan. So, yun lamang at tuloy nga sa Diyos lamang ang paburi. Ako rin po ay habang ng testimony. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buong isang linggo na patuloy ang pag-iingat ng Panginoon at God is provider po talaga. Kasi minsan ay talagang alam talaga ang Diyos yung pangangailangan. Kumbaga, hindi naman financially, kumbaga lahat-lahat God is provider. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na protection din. Minsan talaga may mga bagay na may dumarating. Kumbaga, salamat talaga sa Panginoon. At isa pang pinapasalamat ako sa Panginoon ay kumbaga, nitong January, katapusan ng January ay nag-increase din yung sahod namin. Kumbaga, lahat na-increasean. Kumbaga, salamat sa Panginoon dahil kahit paano ay umiti din pati mga teacher. Salamat. Salamat sa Panginoon sa lahat-lahat din po. Sa Diyos pong papuri. Salamat sa Panginoon sapagkat nakatayo ako ngayon dahil pinagaling ako ng Panginoon. Nagkasakit ako ng dengue. Namantan, hindi ako makabangon. Sabi ni Mikey, "Te, dalang kita ng gamot." So, malayo sa atay, iniisip ko, ang Panginoon talaga ang manggagamot. Sabi niya, "Sama ka, te." Hindi ako makalakad. Parang malumpo ako. Hinilot ako ngayon ni Ate Los nung hapon na yun. Napakan niya ang likod ko. Parang balda. Kinabukasan at kinabukasan. Sama ka, te. Sa Central. Dumating si Arnold. Kumpay na. Naku, tigukin ako niya. So, magpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat ang sabi ni Michael, mayroong doong dahon ng papaya. Dikdikin mo at katasin. Pero, una sa lahat,
Nais ko rin salamatan ng Panginoon sa umagang ito. Alam niyo, nung nakaraang araw, di ba mayroong namumong bagyo. Pwede ko salamat sa Panginoon na kasi tinitingnan ko yung kanyang takbo, yung kanyang takba dito sa ating lalabas. Pagitan ng Coron sa Mindoro. Talagang nanalangin talaga ako sa Panginoon na kumbaga huwag naman tumama sa Mindoro kasi alam mo naman sa panahon ngayon yung ang magsasibuyas ay talagang natulog ko na langin. Kaya pwede ko salamat sa Panginoon na talaga umiwas ang bago dahil sa talagang doon lampas pa kami Visayas kaya nagiging lopresyon na siya kaya hindi na siya lampas parang nakalampas ang Palawan, lopresyon na rin. Kaya salamat sa Panginoon na hindi tumama ito sa atin. Kasi laking bagay yun na talagang kung hindi ko daanin, talagang yung ating mga tanim na sibuyas ay talagang doon sa mga malapit na mahabis ay talagang malaki epekto. Nais ko rin pasalamatan ng Panginoon sa ngayon talagang yung ating sakahan ay talagang mayroong talagang panahon siguro ng daga pa. Kasi ako umiikot sa Talokan, talagang mayroong parte talaga na masabi nung kumbaga tama na. Kasi kumbaga sa tayo ng palay, sayang na disarain lang ng daga. Kaya ito yung salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng kalaman para makontrol. Kasi nakikita ko pagka yung malalim ang tubig ay hindi talaga anong mataki. Kaya doon sila sa mababaw at tubig, doon tumataki, sagad sa puno, talagang sagad sa guwat ang kain. Sabi ko sa baligan ko, titingnan mo yung sitwasyon. Yung bang pag-aralan mo kung paano sila mataki. Kaya salamat sa Panginoon, na-control natin yung sa pag-iingat ng Panginoon. Yun lang po aking sunatan sa Panginoon. Salamat po sa mga katutuo. Tunay na ang Diyos ang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon po ay tinatawagan ko si Sister Lorna na siyang magbabasa sa atin ng scripture reading. Tayo makibukas sa Matthew 21, chapter 12 to 13. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo. At dinuloy niya ang mga dulang mga mamamalit ng salapi at ang mga pupuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawagang bahay panalingnan. Datapwat, ginagawa ninyong ihungit ng mga tulisan. Purihin ang Panginoon sa mga salita niya. Tinatawagan po ang ating pastora, Jocelyn. Hindi lang ikaw nagkakamali yan, marami. Okay, so purihin ang Panginoon. Sa umagang ito, lahat mo ay excited na makinig ng salita ng Panginoon. Amen. So, hallelujah. At yung manalangin, dahil ang Diyos ng mga Panginoon sa lahat, tunay ang Panginoon, ang umagang ito ay ibinibigay po namin sa inyo, O God. Tunay ang Panginoon, na pribilehiyo, O Lord God, ang makapili na namin, Panginoon, sa bahay sa ampakang ito. Tunay ang Diyos, na araw ko ibinigay mo sa amin,
Salamat po sa pagkagising namin sa umaga kung ako'y malakas. Bigyan mo ba ako ng Panginoon ng pagkakataon na muli na sa umaga ito isambahin ka namin sa Espiritu sa kapatuanan. Muli Panginoon, namin po ino-offer sa inyo ang aming mga sarili, aming mga pandinig at ang aming mga puso, God, na nawa ang salita yung marinig ng bawat isang ngayong Panginoon ay maging lakas, tibay na kanilang pangampalataya at pagsunod sa inyo. Lord, huwag mo pong hayaan ang bawat isa ay lalabas ng bahay sambahan ito, hindi po taglay Panginoon ng lakas ng gagawin sa inyo. Ang kapag na pangampalataya ng gagawin sa inyo. Ama, samahan mo po kami, patuloy po ng Banal na Espiritu ang ibigay mo sa amin, upang kami Panginoon ay patuloy pong magtagumpay sa lahat na aming mga ginagawa. Patuloy pong alisin na lahat ng balakid sa aming puso, sa aming isipan, upang kami pong makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Pilihin ka Panginoon at dakilain sa pangalan ng Espiritu. Amen. Amen. Okay, so tuloy po tayo. Sa umagang ito, alam ko na pinili nyo na ang Diyos ay makasama ang kanyang mga salita ay kaya nyo muling marinig sa umaga ito. So, sabi ko sa Hebreo, huwag natin kakaligtaan ang pagtitipon na gaya nito. So, salamat sa mga narito ngayon. Salamat kay Ruel. Tama ba ako? Kasi pag nakikita ko si Inday, nakikita ko si Ruel eh. Hindi lang si Inday, nakikita ko si Ruel lagi. Kaya lagi ko siya binabanggit. Salamat sa bawat buhay nyo na pinili nyo po na ang Diyos ay makasama sa araw na ito. Okay, tayo po ay magpatuloy at kayo po ay makibukas sa akin sa aklat ng Mateo. Okay, nais ko pong pamagatan itong clean heart. No? Araw ng mga puso ngayon. Araw ng mga puso. Buwan ng mga puso pala. Okay. So, sa Matthew 21:12-13. Okay, atin pong basahin. Meron pa dyan? Basahin po natin muli. Wala? Okay, basahin po natin ulit. English. Sa Tagalog. Thank you. Matthew 21, verses 2 verses na po ito. 21, 12, 13. 12. Okay. Ano po sabi nito? Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niya ng palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa at mga namamalit ng salapi at mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapate. Sinabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginagawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw. Okay, so puri na Diyos. Kung papasinin ko natin ang pangyayari sa kwentong ito, nung ang Panginoon ay nangangaral ng salita ng Diyos, nangangaral ng kaligtasan sa panahon na ito. Ito pong Matthew ay panahon na ang Diyos ay kasama ng mga apostol. Talagang mismo ang Diyos ang nagkukwento, mismo ang Diyos ang nagsasabi. Okay, ang Panginoon Jesus. Okay, kung papasin natin, sinabi niya po rito ay si Jesus ay pumasok sa templo at ano pong ginawa niya? Pinagtatapon niya ang lahat ng mga pinagtataob niya, ang lahat ng mga table na nakita niya pagpasok niya. Ang mga table, ang mga bangko, at ang senaryo po, meron pa palang money changer, pagpagitan, meron ng pera, at merong buy and sell, nakikita, baltiran ng kanilang mga paninda. Meron pa nagtitinda ng mga hayop. Okay? So grabe yung makikita yung senaryo na pagpasok pa lang ni Jesus sa templo, no? Kung saan nag-aaral ng salita ng Diyos, kung saan tuturo ng salita ng Diyos, pagpasok niya pa lang doon sa Mahuran. Sino nakakita ng Quiapo? O diba? Anong klase ang Quiapo? Sa labas pa lang. So, pagtad na ng mga tendero.
Pantad na ng sari-saring mga paninda. Okay. At sa loob pa ng simbahan, meron pa mandurukot. Tama? Kala mo nagsisimba yung pala mandurukot. Ganun po yung senaryo. Pagpasok ng Panginoon, nakita niya itong mga nagtitinda. Nakikipagpamitan ng mga paninda. So ang ginawa niya, tinaob niya ang mga table. Ang mga bangko, pinagtatapon niya ang lahat ng mga pera na makita niya doon ay pinagtatapon niya. Okay, pati mga hayop. Matinding bita, pati hayop. Hindi wala nangyayari yan dyan. Walang nagpigil dyan. So ito pong dahilan. Bakit ginawa ng Panginoon ito? Sabi niya po sa verse 13, it is written, my house will be called a house of prayer. Ang sabi niya, ang aking bahay ay bahay ng dalanginan. Pero anong ginagawa ninyo? Ginawa niyo itong pugad ng mga magnanakaw. Okay. So, ganun po yung senaryo. So, inilabas ng Panginoon yung kanyang nararamdaman, nakita niya, ganito yung. Kaya naalala ko noong ang simbahan natin ay wala pa ito. Puro dahon ng kalapate. Kaya sabi ko, parang na ito. naging bugad na ng kalapate. Hindi na bahay dalanginan, kundi bugad na ng kalapate. Parang hindi maganda ang dating. So, ang nais ng Panginoon, kung bakit niya ito ginawang pinagkataon, ang mga table na to, ano ang nais ipakita ng Panginoon dito? Sapagkat ang mga panahon po nito, nung ang Panginoon ay pumasok sa templo, ito po yung panahon nung after na kayang na pagpasok sa Jordan, yung mayroong palaspas, okay? Yun yung pagpasok. After nito, ito po yung nangyari yung senaryo. Kaya, nais ipakita ng Panginoon sa mga tao doon na gusto niya yung templo ay mabalik sa dati. Na ang templong ito ay lugar ng pagbigay galang sa Diyos. O lugar ng pagdalangin sa Diyos. So marami kaya nagkakamali o marami nang naninis-nis food o hindi na nagkakaroon sila ng maling kaisipan sa kwentong ito ng paglilinis ng Panginoon sa templo. So nakikita lang ng tao yung galit na ipinakita ng Panginoon, no? At yung distraction, yung pagwasak na ginawa ng Panginoon. Pero kung iisipin pero kung pag-aaralan natin, titignan natin na mas malalim pa, mauunawaan natin na mayroong ibig sabihin ang Panginoon kung bakit ito niya ginawa. Hindi ito, kaya niya ginawa ito para ipakita ang galit. Hindi, ipinakita at nais niyang ipanawa sa tao na ang kanyang ginawa ay hindi act of hatred. Hindi ito yung pagkagalit. Hindi ito, kanya ito ginawa dahil gusto niya ipakita sa mga tao na ang kanyang templo dapat ay act of holy love. No? Pinakita niya sa tao dapat mahal niya ang kanyang templo. So pagmamahal dahil sa kabanalan, yun gusto ipakita ng Panginoon sa mga tao. At ang righteous correction, yung pagtutuwid, no? Na tamang pagtutuwid. Tama ba ang pagtaob ng table? Pagtutuwid? Okay. Pero ginawa ng Panginoon yun para ipakita sa kanila na ang aking tahanan ay dapat banal. Ang aking tahanan ay dapat ginagamit sa bahay pananalinan. So, ang templo dapat is a place of prayer. Lugar ng pananalangin at pag-worship, pagsamba, at lugar na kung saan ipapakita mo yung iyong pagpapakumbaba sa Panginoon. Sa halip, ano ang ginawa ng mga tao? Ginawa lang po nila itong lugar ng pandaraya. Lugar ng sabi doon sa kawakan, lugar ng pagnanakaw, lugar ng paghahanap buhay, lugar ng pagpapalitan ng kakabuhay. So hindi naging maganda sa harapan ng Panginoon ang ginawa nila sa physical na templo. Okay. Sa halip, di niya pinagtataob ang mga table, hindi para mag-impress, no? Mag-impress sa tao or magyabang sa tao, no? Hindi niya ito ginawa para i-impress ang tao. Hindi. Ginawa niya ito para ibalik yung
secret o yung kabanalan sa loob ng iglesia. Okay? Ito po yung nais na ipakita ng Panginoon. Hindi siya nagpa-impress, kundi ang nais niya ay maibalik yung pananaw na ang iglesia o ang templo ay dapat lugar kung saan ang Diyos ay binibigyan ng kapagyanan. So, kaya ginawa niya, nilinis niya ang templo. Okay? Para muling maibalik yung tamang pananaw sa templo. So, bago mo magamit muli ang templo, kailangan ko niya muna tanggalin yung mga bagay na nagpapakuli sa templo. Okay? So, medyo masakit ito sa mga mata ng mga Pariseyo ng mga panahon na yun. Pero hindi niya po pinansin. Kahit na maraming matataas at tao sa pilipunan ng mga panahon dito sa kanya, hindi niya ito binagay ng alintana. Kundi pinagpatuloy niya na nais niyang malinis ang kanyang templo at maibalik sa tamang posisyon o sa tamang lugar kung saan ay dapat ito'y lugar ng pananalangin at lugar ng papakumbaba. So, bilang mga tagasunod ni Kristo, sino pong sinasabing templo dito? Alam natin na yung pinatataog ng Panginoon ay nasa templo physical. Pero meron pong mas malalim na nais ibigay ang Panginoon sa atin sa umagang ito. We are the temple of God. Amen? Tayo po ay mga templo ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 3:16, pakibasa, ano nga yun, ano? Ito. So, sa literal na templo, talaga naglinis ang Diyos. Nilinis niya ang templo niya para maibalik yung tunay na layunin ng templo. Ang templo ay lugar ng pananalangin at lugar ng pagsamba at lugar ng pagpapakumbaba para natin. So, tayo bilang mga taong sumunod kay Kristo, tayo ay tinawag na templo ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 3:16, meron na? 1 Corinthians 16. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa iyo? Verse 17, pakilagay mo ulit. O din po natin. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa iyo? Verse 17, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y gigiba. Kung gigibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Ang templo ito ay kayo. Gigibain. Kapag giniba mo daw pala, pag sinira mo ang templo ng Diyos, sabi ng Diyos doon, sisirain ka ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay banal at kayo ang templo nito. So imagine, nalala ko kung si Brad Tutong. So testimony ni tawag dito, ni Lorna. Okay, memory gap. Okay, memory gap is knocking. Okay, sabi ni Lorna, ginamit yung kanyang UTI para matanggal yung mga vices niya. Okay? Alam niyo po, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kapag tayo ay kinorek ng Lord sa lahat ng pinagagawa natin, minsan kahit nakakasakit tayo, nakakasakit sa atin, dapat nang gawin para tayo po ay makabilang sa kanyang kaharian. So, ginamit niyo yung UTI para matanggal yun. So, sabi dyan sa verse na yan, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? So, tayo po yung templo ng Diyos at ang Diyos ay nananahan sa atin. Kaya, kung sa ibang translation kasi, kung sisirain ito okay. Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos. Halimbawa kayo, giniba nyo ang katawan nyo, sinira nyo, pinainom nyo ng pinainom yan. No? Pinausukan nyo na pinausukan yan. Pinapaparty lang, pinapaparty ang katawan nyo. Eh, kuya, bumabang hemoglobin. Kaya sabi ko, malapit ang bumabang hemoglobin nito eh. Kapupuyat kami dahil eh. Okay, pag sinira nyo yung katawan nyo na kayo templo ng Diyos. Pinainom, pinausukan, ano pa? Binusog. Okay, sabi doon ng Panginoon, kung giniba niyo ang templo niya, sabi niya, igigiba ng Diyos. Siya ay igigiba ng Diyos. Imagine mo? Igigiba ng Diyos. Isirain ko ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Yung bawang templo ng Diyos tayo po, ang templo ng Diyos ay banal.
at ang templo ito ay kayo. Maliwanag po dyan na ang templo ito ay kayo. Kayong mga nanampalataya sa Diyos. Ay mga nanampalataya sa Diyos ay may templo. Kaya kapag sinisira po natin ang templo ng Diyos, adi ano nangyayari? No? Lalong sisirain yan. Masisira yan. Mananagot tayo sa Panginoon kapag sinira natin ang templo niya. So maliwanag po na ang tinutukoy is spiritually. Kanina physically, talagang building. Yung nilinis ng Panginoon. But spiritually, ang tinutukoy po diyang templo ay tayo. Tayo mga tagulos ni Cristo. Kaya tayo po yung templo, kaya di natin dapat sinisira yan. Di natin, dapat yan, di natin hinahayaan masira. Kundi dapat minamahal natin kapag itong katawan nito ay templo ng Diyos. Okay, una po ay paglilinis muna bago ang kagalingan. So, cleansing muna bago po ang healing. Okay. Sa buhay po natin, madalas po tayong humingi ng pabor sa Diyos. Madalas po tayong humingi ng pagpapala. Lord, padamihin mo nga ko, Lord. Sana marami akong kita ngayon. Lord, sana makapag-ako dito. Ang dami-dami na ating favor na hiningi sa Diyos. Ang dami natin kahiningan. Ang dami natin nire-request. Ang dami natin mga pagpapalang nais na makamtang. No? Sabi natin, Lord, palakasin mo ko. Lord, ang dami natin. Tunay na maintindihan ko ang mga bagay na ipinakikita mo sa akin. No? Yung restoration, yung breakthrough ng buhay natin, gusto natin, hinihingi natin sa Diyos. Pero, tinitingnan ko ng Diyos, bago niya po ibigay ang lahat ng bagay na yun, ay tinitingnan niya muna kung ano ang dapat alisin sa atin. Okay? Okay, humihingi ka ng ganito. Ano bang ginagawa mo? Ano bang dapat na alisin ko sa'yo? So, meron pa pala diyang mga kasalanan sa buhay mo. Paano dumanoy ang favor ng Lord? Dapat pa palang alisin ng Panginoon nyo yung kasalanan na yan. Nandiyan pa pala si fried chicken sa katawan natin. No? Na tinitemplohan ng Diyos. Andiyan pa pala yan. Si kasalanan, si fried chicken, si compromising. Ano yung compromising na tinatawag? Nakikipag-compromise ka. Kristiyano ka na, pero kung makaparty ka, as in wagas na wagas. No? Talagang from morning, from 7 p.m. to 7 a.m. Ganun mong ginagamit yung buhay mo. Compromising. Kristyano ka na, pero kapag naupo ka sa mga upuan ng mga unbeliever, mukhang unbeliever ka na rin. So, hindi po dapat ganun. Lalo sa mga kabataan, lagi nyo kung lubilo ang mga unbeliever na kaklasmate nyo. Pag niyaya kayo, compromise na kayo. No? Yung pagiging Kristyano, binumubay nyo muna. O Lord, daparin mo muna ito. Unbeliever mo na ako ngayong araw. O, pag-araw ng Sunday, Christian na naman ako, susuot ko na naman yun. Hindi po ganoon ang buhay Kristyano. So, compromising. Nandiyan pa pala yan, yung compromising na yan. No? Pero pa palang mga hidden disobedient. Oo ka may kay ate, pero susunod, hindi ka na sumusunod. Okay? So, meron pa mga misplaced priorities. May mga priorities na naman tayo na hindi naka-align sa Panginoon. So, alam niyo po, bakit laging kasama ang priority sa preaching? Ito po kasi yung matinding kalaban ng Panginoon sa buhay natin. Okay? Kalaban ng Panginoon yung paano ang priority sa buhay natin. Amen? Laging kalaban yan. Sino bang priority mo? Kaya lagi sa preaching, kasama ang priority. Kasi matinding kalaban ng Panginoon yan sa atin. Lagi niyang kaagaw sa priority sa buhay natin. Okay? Kailangan magkaroon po tayo ng kagalingan spiritual. Kaya hindi po can fully happen, hindi nangyayari yung full restoration sa buhay natin, hindi nangyayari yung pagdaloy ng pagpapala, ng breakthrough sa buhay natin dahil inaalagaan pa natin yung, pinoprotektahan pa natin yung mga sin sa buhay natin, kasalanan sa buhay natin. So, kung gusto mong dumalo yan, umagos. Kaya kailangan, huwag natin protektahan. Okay?
Gaya po ng sugat, bago po yan, lapatan ng gamot, dapat muna malinis. Okay? Dapat yan malinis muna. Pag ikay iladapat, hindi lalapatan ng gamot kung sinuhugasan mo na yan. Bago lalapatan ng gamot. Ganun din po, Panginoon. Bago niya, ibigay sa iyo yung mga hinihingi mo, pinakailang, matanggal mo na. Malinis ka muna. Kaya yung ginawa yung templo. Bago tuluyang maging karapat-dapat muli ang templo, nilinis niya yung mga bagay sa kapaligiran niya ay nagkaparumi sa harapan ng templo. Ganon din po sa buhay natin. Bago tuluyang magamit tayo ng Panginoon, kailangan linisin muna natin ang buhay natin. Bago tayo tuluyang magamit ng Panginoon. Kagaya nga po ng sugat. Bago po yan, lalapatan ng gamot, kinakailangan malinis muna yan. So, ang ating puso, kinakailangan pong purified. Before po na magkaroon ng restoration. Kinakailangan maayos ang lagay ng puso natin bago tuluyang tayong magamit ng Panginoon. God's correction is proof of His love. Yung correction ng Panginoon ay isang pruweba na tayo mahal niya. Okay? Ang pagtutuwid ng Diyos ay ebidensya na tayo kanyang mahal. Nung makita ni Jesus ang kanyang templo na gano'n, inaabuso ng mga tao. Hindi niya po iniwan, hindi niya po pinabayaran. Hindi niya sinabi, bahala ka na dyan, bahala kayo dyan. Simbahan niyo naman yan. Dumihan niyo kung gusto niyo dumihan. Pero hindi po gano'n ang ginawa ng Panginoon. Nilinis niya ito upang magamit muli sa tamang purpose ng church. Concerned siya na may pakailam siya. May pakailam siya sa bawat buhay natin. Kaya nais siya tayo i-correct. Kaya nais siya tayo ituwid kasi concerned siya sa atin. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Ang correction ay pruweba na tayo ay kanyang mahal. Hindi po masakit na tayo tinutuwid, lalo sa mga bata. Okay? Hindi masakit na tayo tinutuwid. Dahil nung kami po'y bata, ang tatay ko po, kapag nagalit, minsan lang. Pero ang nanay, pag magalit, maingay. Sa lahat ng sulok ng bahay, maririnig ng gusit ni nanay. Pero parang patingaw lang nagalit na, choy, gumagano lang sa atin. Pero pag ang tatay magalit, minsan lang. Okay? Pag pinitik ka nun, waga. Tatay ko nung nagalit sa kawya ko, isang pitik niya lang ang kawayan, puton, si kawayan. Ganon kawagas, magalit. So, ang magulang, nagmamahal sa anak, at ito ay kanyang inokorek. Kapag ang anak ay mali na ang ginagawa, hinahayaan niya sa maling ginagawa, hindi niya ito mahal. Tama ko? Mga magulang, pag nakita mo ang anak mo na mali ang ginagawa, iko-correct mo yan. Ganoon po ang Panginoon. Kapag nakita ng Diyos na tayo ay mali na ang ginagawa, iko-correct tayo ng Diyos. Sapagkat concern siya sa atin, sapagkat may pakialam sa atin, sapagkat mahal tayo ng Panginoon. God correct you and we. He rebukes you and we. No? Nililibig ko tayo na kanyang mga salita. I-expose niya yung mga mali nating gawa. Bagamat masakit, pero i-expose niya yan. Hindi ibig sabihin nagalit siya sa atin. Kundi ibig sabihin, mahal niya tayo. Meron siyang malasakit sa atin. Di kanya iiwan sitwasyon kung sitwasyon hindi maganda. Ganon tayo kamahalan siya. At ganon niya tayo pinoprotektahan. Bagamat masakit pong ma-rebuke ang salita ng Diyos, masakit pong makorek ang salita ng Diyos, pero ito po ay isang palatandaan na mahal tayo ng Panginoon. So, discipline is not protection. Discipline is not rejection. It is preparation. Okay? Ang pagdisiplina po ay isang paghahanda at isang proteksyon sa iyong mga anak. At isang paghahanda sa atin bilang anak ng Diyos. Okay. So, nakakaaray po. Pero mas mabuti na umaray. Umaray ka ngayon kasi naman sa dumating ang panahon na hindi mo makasama ang Panginoon. So, kailanman, di sisirain ng Diyos ang plano niya sa iyo. Ang nais ng Panginoon ay ayusin tayo. Okay? God does not destroy what He plans to restore. Lilinisin niya tayo.
sa mga bagay na hindi karapat-dapat na makita ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga buhay, bago niya tayo tangguyan namin. So, ang tunay na pagsamba, pangatlo, ang tunay na pagsamba ay nangangailangan ng malinis na puso. Okay? God is not impressed by outward. Hindi nai-impress ang Panginoon sa panlabas na anyo. No, sa mga ministry na hinahawakan natin, hindi doon nai-impress ang Lord. Okay, minsan pa kasi, yung panlabas, ay ang ganda-ganda. But yung loob pala, ang kanyang puso pala ay polluted na. So, ang puso naman po natin ay polluted. So, dapat na basura sa puso natin, hindi rin po tayo magagamit ng Diyos. Amen? So, kinakailangan magkaroon tayo ng malinis na puso. Kapag ang Diyos ay hindi nai-impress, hindi nakatingin ang Diyos sa panlabas na kaanihan. No, kahit na ginagamit ka pa sa ministry, kahit ano pang ministry na hawakan mo, kung hindi malinis ang puso mo, ito ay hindi nagiging kagamit-gamit at hindi naging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. May kasabihan nga po tayo. Aanin mo ang bato. Aanin mo ang bahay. Tama ba? Aanin mo ang bahay kung ang nakatira naman ay... Anuhin mo ang bato ang bahay kung nakatira ay... Kuwago. Ano ibig sabihin nun? Kahit daw maganda. Ang bahay mo, kung nakatira dyan naman dyan ay... Kuwago. Bakit kuwago? Ano bang katangian ng kuwago? Sino makakapagbigay sa akin? Ano katangian ng kuwago? Kasi hindi lang ito eh. Ano katangian ng kuwago? Malaki mata. Ha? Ano katangian ng kuwago? Bakit ikinumpara siya sa bahay? Mabuti pa ang... Mabuti pa ang bahay na bato? Ay. Aanin mo ang bahay na bato. Kung ang nakatira naman ay kuwago. Ang kuwago. Bakit hindi siya pwede? Ano bang katangian? Karang pangit. Atakaw bang kuwago? Mata. Malaki lang mata. Marami nakikita. Kasi malaki mata. O tingnan yung mga mata na katabi niyo, baka malaki ang marami nakikita. Baka maging mukhang kuwago. Okay, yun po yung kasabihan na ang Diyos ay hindi po nakatingin sa palabas ng kabrihan. Hindi po siya nai-impress sa mga ginagawa natin. Pero yung loob pala nito natin ay hindi kaaya-aya sa Panginoon. Kaya, kahit na po ang church attendance natin, ang ministry natin, is nothing. Kung andyan sa puso pa rin natin ang greed, andyan pa rin sa puso natin ang unforgiveness, ang hypocrisy, ang pride. Yan pa rin ang naglulo sa buhay natin. Nagiging useless po. Yung lahat ng ating ginagawa sa harapan at ang ating pag-Christian. Okay. Daw nais ang Panginoon ay a clean heart. Parang sa ganon, ang kanyang paggalit sa iyo ay tuloy-tuloy. Jesus wants the temple clean. Ang nais ng Panginoon, yung physical na temple ay maging malinis upang mabalik sa purpose niya. At nais din ng Diyos na tayong templo niya ay laging malinis. Jesus wants us, our heart, clean. Dahil, bakit po? Tayo po ang templo ng Diyos. So madalas, pang-apat po, dapat ang templo ay laging nililinis. Ilang beses ba kayo maglinis dito? Minsan lang, tulad na isang linggo. Okay, ganyan kayo kadala. Pero sa bahay niyo, ilang beses kayong maglinis? Ilang beses kayo magwalis? Ilang beses kayo magwalis ng plato? Ilang beses kayo maglaba? Ilang beses kayo magtupi? Mag-agil? At marami pang iba. Ilang beses yan? Di ba madalas? So, ganun din po, dapat kadalas ang paglilinis natin sa ating puso sapagkat tayo ay templo ng Panginoon. Amen? Ganun din kadalas ang paglilinis natin. Kung sa ating bahay ay araw-araw tayo mawalis, hindi lang araw-araw, minuto. No, si Nina, expert yan. Minuto. No? Yung damo, aangat pa lang, tinatanggal na.
ang araw-araw na paglalaba, dahil kung hindi ka araw-araw, tambak na ang labay, para ako, 2 linggo na nakalaba. Kaya mas mataas pa tayo sa iyo. Kapag pinabayaan mo yan, sigurado, kapag pinabayaan mo yung mga bagay na yan, hindi mo araw-araw dinilinis. At hindi ka madalas maglinis, panigurado. Daga is welcome. Ipis is present. Langgam is everywhere. Di ba? Lamok is anywhere. Kapag pinapabayaan mo ang di paglilinis ng iyong tahanan. Ganun din po sa ating spiritual na buhay. Kapag binabayaan natin, hindi natin pinapacheck sa Lord yung puso natin, sigurado, no? Makikita mo isang araw. Hindi ka nagpa-check sa Panginoon, iba na araw, makikita mo ang sarili mo. Overthinking ka na pala. No? Nag-uusap lang yan, hindi din alam mo, ikaw nang pinag-uusapan. No? Ganun na ka, negative ang utak mo. Okay, maya-maya lumalabas ng sungay mo kasi hindi ka nagpapacheck sa Panginoon. No? Minsan, as an unbeliever ka na rin. Minsan, ang espiritu mo, may spirit of pride ka na pala. Kasi nga, minsan, akala mo matipid ka lang yung pala, ka na. Okay? So, minsan, yung valid reason mo, naging excuses lang. Okay? Dahil hindi ka nagpapakorek sa Panginoon. Hindi ka nagpapalinis sa Panginoon. Kaya hindi mo nararamdaman yung spiritual life mo ay unti-unti na aandak-andak. Unti-unti nang nawawala. Kasi nga, hindi ka nagpapalinis. Hindi ka nagpapakorek sa Panginoon. Kaya yun, wini-welcome mo yung mga negative sa buhay mo. Okay, kaya na umaga lang bukas ko lang ng cellphone, meron ng negative Sabi niya, Marlo, huwag pa nang entertainin yan. O tama nga naman, pag in-entertain mo yun talagang kasunod doon, negatibo na, pati yung puso mo masasaktan niya. So, ganun po. Kaya sabi ko sa number 4 na points ko ay, dapat madalas tayong magpalinis sa Diyos upang hindi tayo dumating sa punto wala ka nang ganang mag-worship. Wala ka nang ganang magsimba. Wala ka nang gana lumapit sa panalangin sa Diyos. Dahil hindi mo ipinokorek. Hindi ka nagpapakorek sa Panginoon. Pag di mo minonitor ito, sigurado babagsak po ang spiritual life natin. Maya-maya tamad ka lang talaga magsimba. Maya-maya wala ka na. Okay? So maya, tigok na ang Christian life mo. Wala ka na sa Panginoon. So, ganun din po ang sin na ginawa ng Panginoon sa kanyang church. No? Inoverto, tinapon niya, tinatabuyan niya. Lahat ng bagay ng kakalat. So, ganun din po ang dapat na gawin natin. Ipagtabuyan natin lahat ng bagay na negabigo sa buhay natin, sa puso natin. Itabuyan natin, itaob natin, ipataob natin sa Panginoon. Ipasira natin sa Lord. Yung mga bagay na humahadlang sa atin upang tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Real spiritual cleansing ay dapat natin ginagawa lagi. Ang tunay na paglilinis ay masakit. Pero ito po yung paraan upang tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Minsan, God shakes relationship. Minsan, may mga taong tinatanggal sa buhay natin. May mga pintong nagsasara. May mga bagay, may mga routine tayo dapat mag-distract upang maibalik mo lang ng Panginoon sa tamang direksyon. Okay? Upang may balik ka lang Panginoon sa tamang focus mo. Ito po ay masakit, pero punong-puno po ng tamang layunin ng Panginoon. So, bakit po natin dapat ayusin? Sapagkat ang restoration po ay lagi ang kasunod dito po ang kasunod na restoration ay ang obedience. Lagi kong present ang obedience, no? At ang priority. Kasi ito po yung matuloy kalaban ng Panginoon. So kapag nagkaroon po tayo ng pag-aayos ng buhay natin, nandun po ang pagsunod. Okay. After nalinisin ng Panginoon ang templo, so nanumbalik muli ang tunay na purpose ng Lord sa templo. So ganun din po sa buhay natin. Kapag pinayagan natin ng Diyos, nalinisin tayo sa mga bagay na mayroon sa puso natin, then, magkakaroon po tayo ng kapayapaan at muli ibabalik ng Diyos ang tamang direksyon. Sapagkat hindi po mangyayari
yung restoration, yung pagbabalik ng isang bagay na malinis kung hindi ko lilinisin. So, mauuna mo na ang paglilinis para bumalik ang tamang kalagayan. Okay? So, ganun din po sa buhay natin. Dapat linisin ko. Tapon natin, sirain natin, kagaya ng Panginoon, pagwatan ng Panginoon sa mga table niya, bangko, lahat. Money changer na ano yung makikita niya. Tapon po natin, sirain po natin. Kapag ito po ang magiging paraan lamang kung dumaloy ang kapayapaan at manumbalik ang tamang direksyon ng Diyos sa buhay natin. At ang spiritual power ay para muling ma-restore. Naalala ko po, every brownout. Pag brownout yan, lahat ay sisi na natin, meron ba naman may yan? Pero pag nandiyan ang ilaw, sabi natin, thank you Lord! Sabay-sabay di ba tayo? Thank you Lord! Lahat nasisigawan, bumalik yung ilaw. Ganun din po yung ating relasyon sa Panginoon. Kapag bumalik, pag naibalik na yung tamang direksyon ng buhay natin, sabi, yun na yung panahon na sasabi natin, Lord, thank you Lord. Doon ka na magagamit ng Panginoon. God's goal, His goal is holiness that leads to holiness. So, isa pong tanong, nakita niyo po itong baso ito? Magdalawa? Isang marumi, so kasi dito ko kung sila isang malinis. Bago mo po magamit ito, kailangan linisin muna, di ba? So, tanggalin natin dyan ang pride, tanggalin natin dyan ang greediness, tanggalin natin dyan ang envy, tanggalin natin dyan ang jealousy, tanggalin natin dyan ang pagkakuripot, lahat. Kailangan tanggalin mo yan. Dahil yan ang nais ng Panginoon, ang maalis mo yan, bago patuluyang ganito. Pag ganito ka na, saka pwede gamitin. Sige nga, gamitin yung mga baso nito na nakaganon. Meron magagamit sa inyo? Nagagamit ba sa inyo pag ganito? Wala. Anong pipiliin nyo? Ito. Paano tayo gagamitin ng Panginoon? Andyan pang greediness, andyan pang sin, andyan pang drunkenness, andyan pang lahat-lahat sa buhay natin. Andyan pa lahat. Andyan ang disobedience, andyan ang reklamador, andyan ang daming excuses. Paano ka magagamit ng Panginoon? Kailangan mawala lahat yun. At ano nais ng Panginoon maging ganito para magamit ka muli ng Panginoon. Amen! Hindi ka magagamit ng gano'n ng Panginoon kung puro kasalanan pa ang puso mo. Kailangan ng Panginoon ito, a clean heart, para ka magamit ng Diyos. So, sa umaga nito mga kapatid, nais ko pa kayong tanungin. Tanungin niyo po yung mga sarili, honestly. Tanungin niyo po sarili na may katapatan. Ano pong mga table? Ano pong mga chair? Ano pong mga body changer ang nais mong itapon ng Diyos sa buhay mo? Ano pong mga habit, attitude na kailangang alisin upang ang Diyos ay makapag-take over sa buhay natin? Hindi po pa pwedeng humingi tayo ng restoration sa Lord, humingi tayo ng paglilinis. Pinakailangan pumayag po kayo linisin ng Diyos. Dahil pag hindi kayo pumayag na linisin ng Diyos, mananatili kayo ganito. At kailanman, hindi kayo tuluyang magagamit ng Panginoon. Hindi dadaloy ang pagpapala, hindi dadaloy ang pagkagalingan, hindi dadaloy ang kalakasan, hindi dadaloy ang pabor ng Diyos. Kapag tulungan ang papaya ng mga bagay sa ating puso. God cleanses us, not to shame us, but to prepare us. Bago po may paglilinis ang puso, bago po tuluyang maging malinis ang puso natin, magkaroon ng clear heart, dapat muna ay meron pong cleansing. Meron po munang paglilinis. Amen po ba? Para sa umaga ito, naintindihan natin na bago tayo tuluyang magamit ng Panginoon, tanggalin muna natin lahat ng bagay niyan na nagpaparumi sa buhay natin. Bago tayo magamit ng Panginoon.
Amen. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos na mga panglayan sa lahat, so umagang ito ay pinakita niyo muli, Panginoon, yung mga bagay na dapat po namin gawin upang kami, Panginoon, maging kagamit-gamit, maging purpose ni Lord, yung layunin ko sa buhay namin mangyari. So umagang ito, naman, makita po namin kung nasaan po kami ulitingan. Kung gaano po kami katapat sa inyo, God. Kung may mga bagay sa buhay na nakitira pa dyan na hindi namin sinusurrender, Panginoon. Kaya yun ang nagiging dahilan kung bakit ang bagal-bagal po namin lumago. Bakit ang bagal-bagal po namin, Panginoon, na magpagamit sa inyo sapagkat ang dami pa, Panginoon, humihila sa amin, O God. Lord, linisin mo po kami, Panginoon. At ang paglilinis po yung mangyayari lamang, Panginoon, kung iaalaw namin kayo, God. Kung hahayaan namin, Lord, na ikaw ay patuloy na mag-take over ng buhay namin. Pero kung di namin ito gagawin, O God, Lord, mananatili, Panginoon, ang mga bagay na nagpaparumi, na naghihilaw, O Panginoon, upang kami hindi makalakad sa inyo, Lord. Upang kami hindi lumago, Panginoon. Kaya tulungan mo pong bawat isa na makita po nila ang sarili nila, O Lord. Makita, Panginoon, ang mga kapatid ko, Panginoon, ang kanilang sarili kung nasaan sila naroon. Upang magawa pa nilang magpalinis sa inyo sa lahat ng oras at sa lahat ng kapatid. Lord, itinuro mo sa aming umagang nito, Father God. Kailangan magpalinis po kami sa inyo, Lord. Every day ng buhay namin. Lagi po kami nagpapacheck sa inyo, Lord. Lagi po kami nagpapakonsult sa inyo. Lagi po kami nagsasabi sa inyo, Lord. Nagpapacheck up, Lord God, ng aming mga ginagawa upang hindi po kami malihis na aming ginagawa. Lord, kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan po namin yung mga espiritu. Kailangan po namin yung gabay. Kailangan po kami magagawa ng wala sa amin. Lord God, nawa sa puso po namin ang mga salita nito at ipabuhay po namin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo naman po ay dumako sa opening. Bago po tayo dumako ay tayo po naman bukas ng salita ng Diyos. Matagpuan po sa 2 Corinto 8 verse 1. Sabi po dito, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa Iglesia ng Macedonia. Bumanan sila ng matinding kahirapan at ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkikahos, masaya-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat may pipi na pinakausap sa amin sila bigyan ng pagkakataon makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At sinasabi po dito sa salita ng Diyos na kahit po nakaranas ang Macedonia ng kahirapan, ay hindi po sila dadalawang isip na magbigay sa Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, sabi nga ng Diyos na bansin natin ng Panginoon ay ibabalik na sa atin yung pagpapala na hinihingi natin, siksik-iblig at umaapaw. Kasi nakikita ng Diyos yung mga puso ng bawat puso natin. Kasi hindi niya tinitingnan yung halaga. Titingnan ng Diyos yung pusang loob na ang pagbibigay sa Panginoon. Kaya tayo po ay magbigay sa umaga. So, ayan, hinanihan ko po ang lahat na tumayo. Na iyong binigay sa akin.
sa pagsamba sa iyong sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, hinihingan sa iyo ang kalakasan ng aming spiritual na buhay. Panginoon, ay patuloy mo ipagkaloob sa bawat isa sa amin ng mga anak mo upang maging malakas, Panginoon, ang aming pananampalataya na hindi kami kayang pipili ng aming mga kaaway dito sa mundo sapagkat ikaw, Panginoon, nakaantabay, makapayagi sa amin. Panginoon, pinasalamatan namin lalo sa iyo, Panginoon, ng aming mga lapupiling. Panginoon, pagpalain mo nawa ang aming mga kaloob na ito, nabigay sa iyo ang mga kamay, Panginoon, na bigay sa iyo, Panginoon, harapan mo, at pagpalain mo nawa, Panginoon. Ganon din po, pagpalain mo po ang hindi nabigay upang sa sunod na pagkataon ay nakahanda siya upang mabigay ang kanilang mga kaloob, Panginoon. At pagpalain mo nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin at bigyan mo kami, Panginoon, lalo na sa aming mga anak buhay, Panginoon, sa mga kapatid namin, mga nag-anak buhay, sa mga magsasaka, Panginoon, pagkaloob, Panginoon, sa mga amin, upang hangga sila, Panginoon, ang bahagi ng kanilang mabuhay para sa iyo. Ito, Panginoon, ang aming pinagpasalamatan ng marami pagkakas sa iyo. Sa pangalan ng Diyos, Amen. Dako po tayo sa pagbabalita. Mayroon po tayo sa school, ganap ng 9:30 ng umaga. Pero wala pa po, hindi pa tayo nag-uumpisa. Kaya sana po ay sikapin natin maaga tayo para makapag-Sunday school na po tayo. Kasi maganda rin po na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. At mayroon po tayong Sunday service sa ganap na alas 10 ng umaga. At mayroon po tayong prayer meeting, alas 6 po ng hapon sa Miyerkules. At ang practice po ng mga bata ay alas 6 ng Saturday. May karagdagan ano ba? Okay, usapan natin ngayong araw na to, ibibigay niyo sa akin ang mga report para makapagsimula tayo sa ating ministry at kung saan tayo pagtungo. Okay, so mamaya after nito, ating pag-uusap, iwan ang mga leaders at ang officers para pag-usapan at ibigay sa akin ang mga report pagkasundo natin kung ano yung mga activity na ituloy natin at ikaw natin yan doon sa full year activity ng Bethany Missionary Church. Kaya po yung lahat tumayo. Nabukas sa panalangin. Manalangin po tayo. Amang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Salamat, Ama, sa salita na aming narinig ngayong umaga po. Naway magbigay ito sa amin ng gabay at kalakasan. Ingatan mo po, Lord, ang bawat isa sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, lalo na po yung mga magbibiyahe ng malayo. Bigyan niyo po sila ng protection sa daan. Patuloy ka po, Lord, na manahan sa aming mga puso't isipan. At gabayan po kami lalo na po sa aming mga anak buhay. Ito po yung aming sampadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pwede pa natin ang sila. Sa Kanya na nakapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkadala
at makapagharap sa inyo ng walang asintasan at na may malaking kagalakan sa kanyang kalulakian sa isang Diyos ating tagapaglikha sa magitan ni Jesus Cristo na ating Panginoon. Sa Kanya ang kalulakian, kadakilaan, kapangyarihan, kapamahalaan mula pag-una ngayon at magpakailanman. Amen. Skip nyo muna yan. Skip nyo muna yung ano natin. Report mo na lang sa akin. Naka-video talaga? O, tapos na. Patayin nga na to, ah.